For today's video mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo ang dapat ninyong ingatan kapag kayo ay bumili ng lalaking biik mga ka-farmers dahil malaki po ang epekto nito sa inyong baboy at sa inyong negosyo mga ka-farmers if hindi nyo po ito nakikita. Pero bago tayo magsisimula mga ka-farmers, bibigyan po muna natin ng tanghalian ng ating mga baboy para hindi po sila mag-iingay. So, sa nakasanayan po natin mga ka-farmers, maghahalo po tayo ngayon ng King's Vita Plus sa ating feeds. So, ayan mga ka-farmers, tapos na po natin lagyan ng King's Vita Plus at ihalo lang po natin. Ayan. Then, ibigay na po natin sa ating mga biik. So, ayan mga ka-farmers, nahalo na po ng ating anak ang King's Vita Plus at ngayon ay ibibigay na po natin sa ating. Ako na! So, while nagpapakain po tayo mga ka-farmers, gusto ko po itong i-share sa inyo na kung bumili kayo ng mga lalaking biik, dapat i-check nyo pong mabuti. Kahit na yung owner mga ka-farmers ay nagsasabi na nakapon na po yung kanilang mga biik, dapat i-check nyo pa rin kung wala bang itlog na naiiwan sa lalaking biik mga ka-farmers. Dito kasi sa amin mga ka-farmers, nangyari po ito last Sunday. Itong 6 namin na biik, meron po itong mga lalaki, mga 2 po yung lalaki nito mga ka-farmers at sabi po ng owner ay nakapon na po. Pero nang magbigay po kami ng vitamins sa kanila mga ka-farmers, napapansin po namin na meron pa pong itlog na naiiwan sa isang biik. So, bakit ba kailangan nating ikapon ang mga biik mga ka-farmers? Kailangan po kasi nating ikapon ang mga biik na pang-fattening mga ka-farmers or gagawing karne dahil kapag hindi po yan nakapon mga ka-farmers, may tendency po na yung karne niyan ay meron siyang baho. Yung baho mga ka-farmers na parang ihi. So, mabaho po yung karne ng baboy na hindi po nakapon. Unless na lang mga ka-farmers, kung yung baboy ay pang-barako, so hindi talaga kailangang ikapon yan. Pero tulad nito na pang-fattening natin, dapat ikapon po yan mga ka-farmers. Kapag hindi kasi natin nabantayan mga ka-farmers na hindi pala nakapon yung baboy, so may possibility na yung bumili sa atin, babalikan tayo at sasabihan na yung baboy natin ay hindi nakapon. Or kung late na din natin malalaman mga ka-farmers tulad ng nasa grower stage na po sila or finisher stage, so mahirap na po yun. Grabe na po yung stress na mararamdaman ng baboy mga ka-farmers if sa ganyan pa na panahon, tsaka natin sila ikapon. So, ganyan po ka-importante mga ka-farmers ang pagkakapon para sa ating mga baboy na pang-fattening. Para sa ating mga ka-farmers na bumili lang po ng biik na pang-fattening, dapat po talaga na i-check nyo mabuti kung wala bang naiiwan na itlog ng lalaking biik mga ka-farmers. Minsan kasi akala na nang nagkakapon na nakukuha na lahat. Pero meron po yung chance mga ka-farmers na merong nakatagong itlog so hindi siya naisamang kunin. So buti yung sa atin mga ka-farmers ay na-discover po natin na ganito pa po sila kalaki. Usually sa amin mga ka-farmers, yung mga biik ay kinakapon po namin yan at 2 weeks old kasi para hindi pa masyado silang stress. Pero itong isa, ito yung kinakapon natin last Sunday mga ka-farmers. Kahit na ganyan lang na po siya kalaki, kinakapon pa po natin. So medyo naka-feel siya ng sakit mga ka-farmers pero at least nagiging okay lang kasi pagkatapos yung sugat niya inisprayan din namin ng Combinex para hindi siya langawin at hindi magka-infection. So
So, update natin sa kanila mga ka-farmers. Nagsisimula na po silang kumain ng starter feeds. So, lahat starter na po yan mga ka-farmers, pati po yung andito. Magkasing edad lang po sila mga ka-farmers, pero itong andito mga ka-farmers, talagang malaki po sila. Kahit nung bagong bili pa po sila, malaki na po talaga sila. So, ayan. Gustong-gusto ko talaga ang breed na ito mga ka-farmers, kaya kukuha kami ng pang-inahin dito. So, ito, meron din kaming isa dito na gagawing inahin, pero mostly sa kanila ay pang-litsunin po. So, ayan. So, makikita nyo mga ka-farmers, yung mga nakapanood sa previous vlogs ko. Dati nakikita pa po yung mga buto nila, pero ngayon, okay na mga ka-farmers. Tumaba na po sila. Last Sunday, nang kargahin ko sila mga ka-farmers, kasi nagbibigay kami ng vitamin sa kanila. Ang bigat na po. Hindi na po sila madaling makarga mga ka-farmers. Unlike nung bagong bili pa po sila. Kasi nung bago pa silang binili namin mga ka-farmers, isinama lang namin yung 2 biik sa iisang sako. So ngayon hindi na pwede na isama sila sa iisang sako mga ka-farmers. Ayan, ready na po sila nating i-dispose mga middle of March. Panglitsunin po natin sila mga ka-farmers. Wala pa po akong price kasi titingnan ko yung mga medyo malaki mga ka-farmers ay mas mataas-taas po yung presyo niyan at yung mga maliliit ay mababa lang din ang presyo. So, ayan. At ngayon naman mga ka-farmers ay gusto ko pong i-share sa inyo na nakikiramay po kami doon sa kung narinig nyo po yung aksidente mga ka-farmers na mga mamimili ng baboy na na-aksidente po sila sa Mabinay, Negros Oriental. Malapit-lapit lang din yan kasi sa amin mga ka-farmers na 14 po talaga na tao yung nawawala. Bibili daw po sila ng mga baboy mga ka-farmers pero yung sinasakyan nila ay nahuhulog po sa bangin. So kawawa po talaga mga ka-farmers at nakikiramay po tayo sa mga pamilyang naiiwan. So it's not easy po talaga mga ka-farmers na isipin na yung mga kapatid natin na yon ay naghahanap buhay sana pero nauwi po sa aksidente yung kanilang buhay mga ka-farmers. At ngayon naman mga ka-farmers, ay sasagutin naman natin yung ating mga ka-farmers na nag-comment na merong katanungan or yung any comments nila ay sasagutin po natin ngayon. So yung unang sasagutin po natin mga ka-farmers ay galing po kay Ma'am Hazel Gonzaga. So yung katanungan mga ka-farmers ay kung ano po ba yung pwedeng ipakain sa biik na mag 1 month na po sila sa February 24. So I think yung ibig niya pong sabihin mga ka-farmers ay iwawalay na siguro sa February 24 kasi ito yung ika 1 month mula maisilang yung mga biik. So sa ganyan po, kung meron kayong mga biik na ganyan mga ka-farmers para sa baguhan po sa pag-aalaga ng inahin, pwede po tayong magpakain ng Pigrulac Immunobooster at pwede din ang Ultra Pack na Piggy Blue mga ka-farmers. Yan po ang kadalasang ginagamit namin mga ka-farmers para hindi po magtatae yung ating mga biik. So, yung next po na comment mga ka-farmers ay galing po kay Mary Berry. Sabi niya po, thank you po ka-farmer, malaking save po yun. Kung meron po akong malaking space, pwede po ako magtanim ng Madre de Agua. So, maraming salamat po Mary Berry sa iyong suggestion. Yung next natin sasagutin mga ka-farmers ay galing po kay Sir Rodney Belmonte. Itinanong po niya mga ka-farmers kung may asawa na po ba ako. Opo, meron na po at meron po akong isang anak. At yung next comment mga ka-farmers ay galing po kay Job Samson. Ang ingay daw po, hindi niya maintindihan. Totoo po yan, maingay po talaga yung mga manok ko mga ka-farmers kaya minsan nakakainis po kasi pabalik-balik po yung pagsasalita ko. Then i-cut ko na naman po. So it's not easy po talaga mga ka-farmers na magsasalita ka at meron pong mga manok sa paligid namin. So, yun lamang po mga ka-farmers ang dapat ninyong tandaan na kung bumili kayo ng mga lalaking biik, kahit na nagsasabi na po si owner or si seller na nakakapo na po, dapat nyo pong i-check kung meron pa pong naiiwan na itlog mga ka-farmers. At kung meron pa po, dapat po mga ka-farmers na ikapo natin. So, yan lamang po ang may share ko for today's video. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!